Hello mga kababayan. So guys, ang latest na nakita ko sa YouTube, no? Itong tungkol sa isang LGBTQ na pinatayo daw ng halos 2 oras. Yung isang staff ng isang restaurant sa Cebu na binati siya ng sir. O kaya sir yung ginamit sa kanya para i-acknowledge siya. So nagalit ang baklita. Ang pangalan niya ay si Jude Bacalso. Nangyari daw to July 21. Alas 6 ng hapon, pumunta tong si Baklita sa isang restaurant, no? Tapos siguro doon may sinabi siya doon sa waiter, pero halimbawa acknowledge siya as sir kasi nga kahit na nagme-makeup siya o kung todo ayos siya, no? Ang nakita talaga ng waiter lalaki siya. At sa pananaw ng waiter lalaki siya. So, ayun ang ginamit, sir. So, dahil dito, sumambulat ang galit ng bakla. Dahil, syempre, ang feeling niya, girl-lulu siya. So, guys, bali, ang nangyari dito, nilecturean niya, pinatayo niya yung, waiter, at nilecturean niya sa gender sensibility. Kumbaga, maging sensible sa lahat ng gender. Halimbawa, hindi na sa, male and female, tapos yung maging, considerate o igalan yung mga member ng third sex, no? Biruin nyo, sa pagkakabati lang ng sir, pinatayo at nilecturean tungkol dun sa pagiging sensible sa mga members ng LGBTQ. Hindi naman siya binastos, binati lang siya ayon dun sa pananaw at pagkakakita sa kanya kung ano pagkatao niya, diba? Dahil mukha siyang lalaki kahit naman mag-makeup siya. At saka sa totoo lang, no, etong si Jude Bacalso, sana mapanood to ni Jude Bacalso, no? Talagang alam ng lahat ng mahal sa buhay mo na ikaw ay lalaki. Lahat ng nakakakilala sa'yo, alam na ikaw ay lalaki. Pati siguro yung karelasyon mo, kung may boyfriend ka man, alam na lalaki ka. Ikaw na lang ang naniniwala na babae ka o nag-feeling babae ka. So, kung wag mong ipilit, no, o ipagduldulan sa mga tao na i-acknowledge ka bilang babae, dahil in the first place, hindi ka dapat magalit dahil di ka naman talaga babae. Nag-feeling ka lang talaga na babae ka. So, ibig ko sabihin, ako kagaya ko, naniniwala talaga ako, no? Dikdikin man ako, 2 lang talaga ang gender na ginawa ni God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. 2 genders lang talaga, male and female. So, ang paniwala ko, si God, hindi siya nagkakamali. Hindi niya ikaw nilikha na halimbawa lalaki ka, nagkamali siya dahil ikaw pala ay dapat naging babae. Ibig ko sabihin, inassign sa iyo yan ni God at birth, no? Kung ano yung iyong pinaka-sex organ o biological organ mo, biological sex organ mo, ayun ang inassign sa iyo ni God. So kung ayaw mo niyan, choice mo na lang yun. Ang tawag dyan, disobedience. O kaya man, halimbawa, etong masama no? Itong mga members ng LGBTQ, gusto talaga maipasa yung SOGI bill. Ito yung equal rights, no? Tungkol doon sa mga members ng third sex. Pero dito pala makikita na natin na hindi pa naipapasa yun. May mga abusado na. Paano kung halimbawa na hindi na sila na-acknowledge na ganyan ituro na nilang malaking kasalanan. At krimen na pala ang i-misgender sila. Na sila naman pala halimbawa talagang nakikita ng tao na babae. Tapos i-greet sila ng ma'am. Pero sila naman pala ang gusto nilang sila ay feeling lalaki. Ginit sila ng ma'am dahil nakikita ng babae sila. Krimen na pala sa kanila yun. Diba? Magkakagulo talaga ang mundo, diba? So, ibig ko sabihin, kagaya nito, dapat pinagtanggol to, no, nung kanyang mga kasamahan, tapos pati yung management. Hindi, alam nyo, mali yung kasabihan na the customer is always right. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng para lang wag ka nilang siraan sa iba, no? At wag magulo yung business kahit sila yung mali. Tatahimik ka lang, no? Eto, dapat mong ipaglaban yung totoo, yung katotohanan, no? Lalo na kung di mo naman binastos. Dapat, halimbawa, nag-usap yung management at saka itong si Baklitan na si, Jude Bacalso, no? Dapat nilecturean din ng management itong si Jude Bacalso.
na hindi pwede na halimbawa lalaki siya, tapos tinawag siya sir, ikaka-offend niya yun. Kasi yun ang reality na nakikita ng kapwa niya na totoo naman lalaki siya. At tayo bata pa, tinuruan na tayo kung paano natin i-acknowledge ang mga tao according to their genders, di ba? Pag female, ma'am, madam. Pagka male, sir, di ba? So, ibig sabihin ko, dapat hindi yung lulunukin mo lang para hindi mo ma-offend yung customer mo. Para halimbawa, wag siraan yung business mo. Alam nyo, pagka nasa katotohanan kayo, pinagtatanggol nyo yung batas ng Diyos. Halimbawa, sinabihan to si Jude Bacalso, no? Na mali yung inasal niya, na hindi siya dapat ma-offend kung in-acknowledge siya na sir. Hindi kayang patumbahin ng isang Jude Bacalso ang iyong negosyo kung ikay nasa tama. Lalo na kung ang sinasabi mo naman ay katotohanan na dalawa lang ang gender na in-acknowledge ng Diyos ay ginawa. At yun ang dapat i-acknowledge natin according to their biological sex organ. So eto dapat itong mga taga Cebu, babaan nyo na ang tingin nyo dyan. Kung dating nasa pedestal siya, parang feeling tuloy niya, star siya, na entitled siya sa mga kaartehan niya. Tigilan nyo na yan, huwag nyo siya ipatronize, no? At nakita nyo naman ugali, no? Pangit naman talaga siya, no? As kung nagpre-pretend siyang babae siya, pangit na version siya ng babae, di ba? Kasi mukha siyang bakulaw. Totoo lang naman, malaki pa nga yung katawan niya doon sa doon sa waiter. Talagang maskulado pa siya doon sa waiter kung hindi lang siya naka-makeup, di ba? So, ibig sabihin ko, na lang siya, parang nagulat siya na may isang concerned citizen, no? Na kumbaga man in-upload yung eksena na yun, no? Yung ginawa niyang pang-aabuso dun sa waiter. Nabigla lang siya, siguro kaya yan nag-sorry. Pero otherwise, kung walang nag-upload niyan, na walang nag-care diyan sa eksena na yan, naku, pagmamalaki pa niya sa mga kaibigan niyang baklita rin na hindi ko may inaan yung mga bakla pero totoo naman na ayun naman talaga tawag sa huwag tayong magpakunwari. Yan ang tawag natin sa mga lalaki, pinanganak na lalaki, may mga titi, no? Pero nagpi-feeling babae, okay, nagpapalit ng nag-sex change, no? Talaga naman bakla tawag natin, di ba? Ipagmamalaki pa niya doon yan. Na, ay naku, ang ginawa ko nga, bakla, ganyan-ganyan So, ayun lang guys, no? Sana ipagtanggol din ng management, yung tauhan nila yung waiter. Tapos ito namang waiter, no? Naintindihan ko ba't hindi niya naipaglaban yung karapatan niya kasi mahirap mawalan ng trabaho, di ba? Siguro, kahit na nagngingit-ngit siya, kahit na kung nasa kalsada siguro sila, baka kung hindi lang tumataas na tao, baka sinuntok na niya to Pero dahil nga kailangan niya ng trabaho, nilunok na lang niya. Tapos hindi pa yata siya pina-attend, no? Nung mag-usap ang management at saka siya. Isang kamalian yun Dahil hindi naman pwede na porket maliit yung tao, siya yung waiter, na siya yung mali. Yan ang mali sa atin Pagka yung maliit na tao, siya yung mali. Tapos yung mataas na tao, sa isang argumento, siya na yung tama, maski siya yung mali, di ba? So, ayun lang masasabi ko, no? Na talagang napakabastos at napakasama na ugali nitong si Jude Bacalso na isang bakla, no? Na feeling niya babae siya pero ang tingin ng waiter lalaki siya, kaya siya in-acknowledge na sir at walang masama doon. So dito na lang ako guys and blessings everyone. Bye.